Malupit na shoutout sa solid members ng channel. Ito'y para sa inyo. Sa bawat view, like at share, ramdam ko ang suporta nyo kahit saan man yan. Hindi magiging solid kung ako lang mag-isa. Kayo ang dahilan ng sigla. Solid Mancanor, walang bibitaw. Suporta nyo ay walang kapantay sa galaw. Simula hanggang dulo ng laban, kasama ko kayo, walang iwanan. Special shoutout kina JP Malana, Welly Boy Dyna, Live Good Diana, Ernesto Ventanilla Jr. Behon Diacono, Reyna Salaya, Jovia Layon, Nenelito Jr. Montreo, Mancano Recap Tagalog. Guys sa inyo, tuloy ang kwento. Sa bawat view, like and share, ramdam ko ang suporta nyo kahit saan man yan. Hindi magiging solid kung ako lang mag-isa. Kayo ang dahilan ng sigla. Solid Mancanor, walang bibitaw. Suporta nyo ay walang kapantay sa galaw. Simula hanggang dulo ng laban, kasama ko kayo, walang iwanan. Solid Mancanor, walang bibitaw. Suporta nyo ay walang kapantay sa galaw. Simula hanggang dulo ng laban, kasama ko kayo, walang iwanan. Ito si Ravis Vindica, isang prinsipe ng demonyo na kakapatay lang ng isang silid na puno ng mga traidor. Umaasang makakakuha ng papuri o medalya, pero imbes na gold star, ang ibinigay ng kanyang ama ay ang demonyong bersyon ng habang buhay na timeout. Tinawag siyang pabaya ng hari at ipinatapon siya sa pinakamasamang lugar na may isip ang mundo ng mga tao. Binigyan pa siya ng isang sumpa na mas mahigpit pa ang terms and conditions kaysa sa kontrata ng cellphone. Mamuhay ng normal, huwag mong papatayin ang sarili mo, at bawal na bawal pumatay ng tao kung hindi deleted ang kaluluwa mo. Nagising si Ravis sa katawan ng isang high school student na ang pangalan ay Mino. Get rid of the police. What do you think of that, Al? This is my perfect victory! That's right! I win! Nagsisimula ang kwento sa isang gabi ng kabilugan ng buwan sa isang enranding kastilyo na tinatawag na Ravis Vindica. Sa loob nito, makikita ang isang magulong eksena. Maraming tao ang hindi nakaligtas sa isang pag-atake. Maya-maya, isang lalaki na may suot na lilang kapa ang nagmasid sa paligid at tinawag itong isang ganap na kahihiyan. May isang nakaligtas na nakahandusay sa sahig ang nagtanong kung iniisip ba ng may sala na makakatakas siya sa ganitong pagkawasak. Ngunit ang may kagagawan ay si Ravis Vindica mismo. Sinisi niya ang pamilyang Hilt, sinabing hindi siya maloloko ng isang kamay na may bahid ng dugo. Ayon sa kanya, hindi ito isang kakilakilabot na tagpo kundi isang pagbitay. Nabigla ang nakaligtas at napuno ng galit nang marinig ang mga salita ng binatang may itim na buhok. Pagkatapos nito, pinakawalan ni Ravis ang isang madilim na kapangyarihan laban sa huling kalaban, na napasigaw na lamang. Sa sandaling yun, isang malaking dilaw na apoy ang lumitaw at tuluyang tumapos sa lahat. Nagbago ang eksena, at ngayon ang pangunahing tauhan ay nakagapos sa mga tanikala, kaharap ang isang taong nakaupo sa trono. Sinabi ng taong ito na humingi siya ng patunay ng pagtataksil at hindi niya inutusan ng binata na magsagawa ng paglilinis. Nagalit ang batang demonyo nang siya'y akusahan ng paggambala sa kaayusan ng kaharian. Ang kausap niya ay si Gamedar Vindica, ang hari ng mga demonyo, na nagbabala na samobra na ang kanyang anak. Kahit nakagapos, iginiit ng binata na alam ng kanyang ama na ang pamilyang Hilt ay wala ng pag-asa. Ipinaliwanag niya na wala siyang magawa dahil may ilang matatandang lalaki na laging nagtatanggol sa pamilyang yon. Tinanong din niya kung ilang krimen na ang hindi pinapansin dahil sa mga lalaking nakasuot ng hood, isa sa kanila ay may suot pang salaming pang-araw at seryosong minamasdan ang usapan. Sumagot ang hari ng mga demonyo na ang pagbitay ay may sinusunod na mga alituntunin, at hindi mahalaga ang opinyon ng kanyang anak. Ngumisi ang pangunahing tauhan, itinuturing na isang malaking biro ang usapan tungkol sa mga batas. Sumigaw siya na ang kadiliman ay laging nilalamon ng mas madilim pa, at yun ang batas doon. Natahimik ang hari at napaisip sa mga sinabi ng kanyang anak. Nakayuhod, sumigaw ang binata na hindi maaaring maging hari ang kanyang ama kung babaliwalain nito ang kadiliman sa nasasakupan. Ipinagpatuloy niya na alam ng kanyang ama na ang mga maharlika ay sumisira sa lahat, ngunit itinuring ng hari na pambata at kahangalan ang iniisip ng kanyang anak. Ipinaliwanag ni Ravis na makaliligtas lamang ang pamilyang Vindica kung aalisin ang mga Hilt,
at ang mga nakahod na maharlika ay mga duwag na nagtatago sa likod ng ibang pamilya at binabalewala ang kaayusan. Sa kabila ng mga argumento, nanatiling seryoso ang hari ng mga demonyo at ayaw magbago ng isip, pumikit siya at tumigil sa pakikipagtalo, pakiramdam niya ay imposibleng kausapin ang kanyang anak. Isa sa mga nakahod na lalaki ang nag-anunsyo na napagdesisyonan na ang parusa ng 12 itim na upuan. Pagkatapos nito, sumigaw ang ama ng binata na si Raves ay ipapatapon sa mundo ng mga tao dahil sa kanyang mga krimen. Nagulat ang demonyong may itim na buhok at hindi makapaniwala na ipapadala siya sa mundo ng mga tao. Humarap siya sa kanyang ama at desperadong nagtanong kung seryoso ba ito. Tinalikuran siya ng hari at sinabing ay seselyo ang kapangyarihan ng kanyang anak upang matuto ito ng leksyon. Nagpumiglas ang pangunahing tauhan laban sa kanyang mga tanikala at sumigaw na wala siyang winasak na kaluluwa sa mga pinabagsak niya. Nawala ng pasensya ang hari at iniutos sa mga gwardya na agad ipatupad ang hatol. Nagsimulang magsagawa ng mahika ang mga nakahod na lalaki. Isa sa kanila ang gumamit ng kulay rosas na enerhiya at lumikha ng maraming bilog ng mahika upang simulan ang pagpapatapon. Tumama ng direkta ang kapangyarihan sa binata, na napasigaw sa sakit. Lumapit ang isa sa mga nakahod at hiniling sa abang prinsipe ang isang magandang paglalakbay. Ang lalaking may salaming pang-araw, nang umiti at sinabing aalagaan niya ang lugar habang wala ito. Nilamon ng kulay rosas na enerhiya ang demonyo ng buong lakas, dahilan upang sumigaw siya sa sakit habang siya'y tuluyang ipinapatapon. Sumunod na lumabas sa isang screen ang paliwanag na si Raves ay nahatulan at may 3 patakaran na dapat niyang sundin sa mundo ng mga tao. Kapag sakaling lumabag siya sa alinman sa mga patakarang ito, ang kanyang kaluluwa ay tuluyang mawawasak. Bigla na lamang nagising ang pangunahing tauhan, nagulat at hinihingal na parabang galing sa isang bangungot. Umupo siya sa kama at tumingin sa paligid, pilit inuunawa kung nasaan siya at kung ano ang nangyari. Tiningnan ng binata ang sarili niyang mga kamay at napagtanto niyang hindi na ito kamay ng isang demonyo. Wala na ang kanyang matatalim na kuko, karaniwan na ang kanyang mga kamay, tulad ng sa ibang tao. Doon niya tuluyang naunawaan na totoo ang kanyang pagpapatapon. Galit na galit, inilagay niya ang kamay sa kanyang ulo at isinumpa ang sarili dahil nauwi siya sa mundo ng mga tao. Naalala niya ang lalaking may suot na salaming pang-araw at nanumpa siyang puputulan ang mga sungay ng taksil na yun. Ngunit sa sandaling yun, nakaramdam siya ng kakaibang sakit at nagtaka kung bakit sobrang sakit ng kanyang bagong katawan. Mukhang ang dating may-ari ng katawang ito ay may pinagdaraan ng problema bago siya dumating. Tumayo siya at nagngit-ngit sa galit dahil nakakulong siya sa isang mahina at marupok na katawan. Habang nililibot ng tingin ng silid, nagreklamo siya na walang silbi ang mga health at puro problema lang ang idinulot sa kanya. Napangiwi ang binata at nahirapan siyang huminga, dahil kailangan niya ng asupri upang maging maayos ang pakiramdam. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang babae, nagtatanong kung ano ang ingay na narinig niya. Tinawag niya ang binata, ngunit naguluhan ito at hindi niya maintindihan kung sino ang kausap niya. Punong-puno ng luha ang mga mata ng babae habang tinatanong kung tuluyan na ba siyang nagising matapos ang napakahabang panahon. Pagkatapos ay tumakbo ito at mahigpit siyang niyakap, sinasabing akala niya ay hindi na siya muling madyay gising. Natigilan ang pangunahing tauhan at nagtaka kung sino ang babaeng ito at kung may kaugnayan ba siya sa dating may-ari ng katawan. May isa pang babae ang lumitaw sa pintuan at tinawag ang binata ng Minho, na lalong nagpaikot sa isipan ng demonyo. Umiiyak ang babae habang nagpapasalamat na nagising na siya, at sinabing siguradong marami ang kanyang pinagdaanan. Hindi alam ng demonyo kung paano kikilos sa sitwasyong ito at nagtataka kung paano siya dapat makitungo sa kanila. Naalala niya na ang mundo ng mga tao ay isa sa 3 dakilang underworld, kaya siya'y kinabahan at nawala ng pag-asa. Sa sandaling yun, may narinig na yabag ng paa at pumasok sa silid ang isang matandang lalaki, may suot na salamin at may seryosong anyo, na tila ama ng dating may-ari ng katawan. Sinabi ng babae sa kanyang asawa na nagising na ang kanilang anak matapos ang mahabang panahon. Tinitigan ng lalaki ang binata ng malamig, walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Sinabi niya sa bata na tigilan na ang pagiging tamad at pumasok na sa paaralan dahil 1 linggo na siyang lumiliban. Sinubukan ng ina na sumagot, ngunit pinatahimik siya ng lalaki at inakay palabas ng silid. Naiwang mag-isa, tinanong ng dalaga kung ayos lang ba ang kanyang kapatid. Ngunit nanatili itong tahimik. Napansin ng demonyo na hindi maganda ang relasyon ng mag-asawa sa sandaling yun. Napangiti siya ng kakaiba at naisip na nagustuhan niya ang ugali ng malamig na taong yun. Natakot ang dalaga sa reaksyon ng kanyang kapatid, na tila nagustuhan ng ama, na may pagka-demonyong ugali. Mabilis na naging seryoso ang demonyo at nagpa siya na kailangan niyang mag-ingat hanggang sa bumalik ang mga alaala ng katawan. Kinabukasan, hinahatid ng ina ng binata ang kanyang anak papunta sa paaralan, gaya ng iniutos ng kanyang ama. Nagpaalam siya at hiniling sa kanyang anak na tumawag kung sakaling hindi ito makaramdam ng maayos. Habang nasa klase, makikita sa mukha ng babae ang pag-aalala habang inaabangan niyang umalis ang binata.
Naglakad na ang demonyo papasok sa paaralan, naaalala na minsan na rin siyang nag-aral 600 taon na ang nakalipas. Kaya naman, may bakas ng matinding pagkabagot sa kanyang mukha habang iniisip niya na ang pagpasok sa isang paaralan ng mga tao ay isa lamang bangungot. Naiinip na ekspresyon ang nakapinta sa mukha ng demonyo habang iniisip kung ang mundo nga ba ng mga tao ay tunay na isa sa mga underworld. Natagpuan niya ang kanyang silid-aralan, ika-2-3, at naghanda ng pumasok. Sa isip ng binata, mahihina ang mga tao at halos hindi man lang umaabot ng 100 taon ang kanilang buhay. Dahil dito, nagpasya siyang mamuhay ng tahimik upang hindi tuluyang masira ang kanyang kaluluwa. Simple lamang ang kanyang plano, bumalik sa mundo ng mga demonyo at agawin ang trono ng kanyang ama. Ngunit bago pa man yun, muli na namang nalalagay sa panganib ang pamilyang Bindika, ang maharlikang pamilya, kaya kailangan niyang kumilos ng maingat. Biglang may 2 lalaking lumitaw at binati ang pangunahing tauhan na para bang matagal na silang magkaibigan. Nalito ang demonyo at hindi niya maintindihan kung sino-sino ang mga estudyanteng ito. Bigla siyang hinawakan ng isa sa kanila at tinanong kung dala na ba niya ang pera para sa buwanang bayad na kanyang inuutang. Laking gulat niya nang kusang umatras ang katawan ng binata, nanginginig sa takot sa harap ng 2 bully. Sa sandaling yun, may sumulpot na alaala ng dating may-ari ng katawan, ipinapakita kung paano siya sinasaktan. Nakita ng demonyo ang mukha ng isa sa mga umatake, na halatang nasisiyahan sa sitwasyon, lumitaw rin ang isa pang bully sa alaala, at malinaw na ikinatutuwa rin nito ang pagdurusa ng bata. Nagtapos ang alaala sa dating may-ari ng katawan na umiiyak sa sahig matapos bugbugin. Doon niya tuluyang naunawaan kung bakit sobrang sakit ng katawan nang siya'y magising. Naisip niya kung ang sakit na naramdaman niya ay dahil nga ba sa 2 duwag na yun. Itinulak ng bully pababa ang kanyang ulo at tinawag siyang kaawa-awa dahil sa kanyang takot. Pagkatapos ay muling hiningi ang buwanang bayad bilang patunay ng pagkakaibigan nila. Hindi makapaniwala ang demonyo na ginaganyan siya ng mga tao at nag-alab ang kanyang galit. Naalala niya ang isang klase sa mundo ng mga demonyo tungkol sa kung gaano kaina at karupok ang mga tao. Sa klaseng yun, nagrereklamo ang mga batang demonyo na bastos at mabaho ang mga tao. Sumang-ayon ng guro, sinasabing mga kasuklam-suklam silang nilalang na nagtatago ng sarili nilang kahinaan. Ipinaliwanag din niya na mga mangmang ang mga tao dahil sinasamba nila ang mga demonyo at mga anghel ng sabay. Isang batang, galit na si Raves ang nagsabi noon na ang mga ganoong kabobohan ay dapat sunugin lahat. Sumang-ayon ng guro, isang babaeng may asul na buhok, at pinuri pa siya sa harap ng klase. Gamit ang kulay rosas na kapangyarihan, inutusan niya ang klase na durugin ang kabastusan ng sinumang taong kanilang makakasalubong. Pagbalik sa kasalukuyan, nagngangalit ang demonyo at hindi makapaniwala na hinahawakan siya ng isang tao. Abala ang bully na may mapusyaw na buhok sa pag-scroll sa kanyang cellphone at hindi napansin ang reaksyon ng kasama niya. Sa sandaling yun, mahigpit na hinawakan ng pangunahing tauhan ang braso ng estudyanteng humahawak sa kanya. Bigla niyang inihampas ang mukha ng umaatake sa mesa, iniisip na tunay ng mga tanga ang mga tao. Nagulat ang isa pang bully at sumigaw na pakawalan niya agad ang kanyang kaibigan. Puno ng galit, sumigaw ang estudyante at tinanong kung tuluyan na bang nabaliw ang kanyang kaklase. Sa sandaling yun, nagliwanag ng pula ang mata ng pangunahing tauhan, at nagulat siya na tumugon ang kanyang kapangyarihang mahika. Tinakat ng umaatake ang binata at tinanong kung gusto ba ng itim ang buhok na madala sa labas. Nakapusod ang kamao, sumugod ang estudyante upang suntukin ang demonyo sa mukha. Ngunit napagtanto ng pangunahing tauhan na ang mga insulto ng tao ay nagpapasigla sa kanyang nakasegong mahika. Naintindihan niya na may ugnayan ang mga sumpa at kapangyarihang mahika, at naghanda siya para sa pag-atake, sabay bitaw ng isang eksaktong sipa. Direktang tumama ang suntok ng demonyo sa mukha ng bully at tumilapo nito palayo. Bumagsak ang estudyante ng malakas sa mga locker sa likod ng silid at tuluyang napahandusay sa sahig. Napatameme ang lahat ng ibang estudyante sa loob ng klase, hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Dapat ay selyado ang kapangyarihang mahika niya sa mundo ng mga tao, ngunit habang ikinukuyom ng binata ang kanyang kamao, tumugon pa rin ang kanyang kapangyarihan sa kasamaan sa paligid, kahit nasa katawan na siya ng isang tao. Isang kaklaseng may salamin ang nagulat at nagtaka kung yun nga ba talaga ang Minho na kilala niya. Samantala, nagnitngit sa galit ang bully dahil sa pagkatalo at biglang dinampot ang isang upuan upang atakihin ang pangunahing tauhan. Nang makita ito, sumigaw ang kaibigang may salamin para magbabala, ngunit mula sa likuran ay tila walang kabog-abog ang itim ang buhok na binata. Mabilis lamang niyang iniwasan ang upuan at agad na umatake pabalik, walang kahirap-hirap. Lumuluhod ang bully habang inuubo, nagtataka kung paano nangyari yun. Kahit nasa sahig na, patuloy pa rin siyang nang insulto. Tinatawag ang pangunahing tauhan na mahina. Tahimik na nagkomento ang binata na nagiging bastos lamang ang mga tao upang itago ang sarili nilang kahinaan. Kaagad pagkatapos nito, pinakawalan niya ang isang malakas na sipa diretso sa mukha ng kalaban. Sa lakas ng tama, napaatras ang ulo ng bully at napadora ito ng dugo.
Sa sandaling yun, isiniwalat ng binata na ang pinagmumulan ng mga sumpa ng tao ay ang sarili nilang ina. Matapos ang lahat ng kahihiyan at pananakit, tuluyan nang nawala ng malay ang bully sa sahig ng pasilyo. Hindi pa rin makapaniwala ang ibang mga estudyante na nagawa ni Minho na talunin mag-isa ang dalawang bully. Para sa kanila, tila kabaliwan ang lahat. Binaliwala ng pangunahing tauhan ng paligid at tila kinakausap ang kanyang ama sa kanyang isipan. Lumitaw ang isang masamang ngiti sa kanyang mukha habang tinatanong kung talagang inaasahan bang manahimik lang siya at saka umalis. Pagkatapos, hinarap niya ang ibang mga estudyante na ngayon takot na takot sa kanya. May masamang aura, tinanong niya kung may iba pa bang gustong mang-insulto. Dahil handa siyang makipaglaban, nanatiling tulala ang mga estudyante, nagtataka kung yun pa rin ba ang Minho na kanilang kilala. Nalilito rin ang kaibigang may salamin at hindi maunawaan kung saan nanggaling ang lakas ng kanyang kaklase. Nang makita ang dalawang bully na nakahandusay sa sahig, tumakbo siyang papalapit sa pangunahing tauhan, puno ng pag-aalala. Tinanong niya kung ayos lang ba ang itim ang buhok na lalaki matapos ang matinding laban, bahagyang ngumisi ang bayani, tila nasiyahan pa sa nangyari. Naalala niya na ang binatang ito lamang ang nagtangkang tumulong sa kanya kanina nang lumitaw ang mga bully. Dahil dito, naisip ng pangunahing tauhan na magiging perpektong tagasilbi ang binatang may salamin, at sinabi niyang ayos lang ang lahat. Kalaunan, hindi pa rin makapaniwala ang kaibigan sa nangyari at pinuri ang binata sa kanyang lakas. Habang naglalakad sila sa kalsada, tinanong ng kaibigang may salamin kung siya ba ay muling isinilang mula sa ibang mundo. Nagulat ang binata sa tanong, ipinagpatuloy ng kaibigan ang kanyang teorya. Nagtatanong kung galing ba siya sa mundo ng Miriam o mula sa loob ng isang laro. Nagsimulang maghinala ang pangunahing tauhan na maaaring alam na ng kanyang bagong tagasilbi, ang tunay niyang pagkatao. Isang alaala ang sumulpot. Pinapaalalahanan siyang huwag saktan ang mga tao sa kanilang mundo. Ipinaliwanag ng isang blondeng demonyo na sinabi yun ni Professor Cynthia nang hindi nag-iisip, at binigyang diin na mahalaga ang buhay ng tao. Dagdag pa niya, hindi raw sila dapat makialam dahil sila ay mga Diyos na nagbabantay sa pagpanaw ng mga nilalang. Nagkomento ang itimang buhok na binata na abala na ang mga tao sa pananakit sa isa't isa. Sumagot ang kanyang kasama namang ang mga tao, at yun mismo ang dahilan kung bakit sila umiiral. Walang interes na nakinig ang demonyo sa buong sermon ng kanyang kasamahan, muli pang pinaalala ng blondeng demonyo na maaaring tuluyang masira ang kanyang kaluluwa, ngunit tila wala itong gaanong epekto sa binata. Pagbalik sa kasalukuyan, napaisip ang pangunahing tauhan kung paano niya patatahimikin ang mga tao kung hindi niya sila maaaring saktan. Sinabi ng kaibigang may salamin na magiging astig kung totoo ang reinkarnasyon, at napaisip ng malalim ang binata. May lungkot sa mukha ng kaibigan habang sinasabi nitong sana ay magising siya balang araw sa ibang mundo. Sa sandaling yun, napansin ng pangunahing tauhan na may naamoy siyang samyu ng kalungkutan mula sa binata. Habang naglalakad sila sa kalsada, sinabi ng kaibigan na alam naman niyang walang gaanong katuturan ng reinkarnasyon, ipinaliwanag niyang naiintindihan niya kung gaano kalaki ang itinago at tiniis ng kasama niya. Nakahinga ng maluwag ang binata, dahil hindi siya nabunyag. May malaking ngiti. Muli siyang pinuri ng kaibigan dahil sa ipinakita niyang lakas sa laban sa paaralan, naiinis ang demonyo sa pagtanggap ng papuri mula sa isang hamak na tao at napangiwi sa pagkainis. Pagsapit ng gabi, makikita ang gusali ng apartment kung saan kasalukuyang nakatira ang ating bida. Sa kanyang silid, nagmuni-muni siya, na-activate ang kanyang demonyong enerhiya dahil sa mga insulto ng mga tao. Tinitigan niya ang kanyang kamay at nagtataka kung paano ito nangyari, dahil hindi dapat gumagana ang kanyang kapangyarihan. Nalilito ang binata, sinusubukang unawain kung paano niya nagamit ang enerhiya sa katawang yun, ngunit maya-maya, bahagya siyang umiti, tila ba inaasahan na niya ito. May bahid ng kayabangan, ipinagmalaki niyang walang hangganan si Raves Bindika, ang kanyang tunay na pangalan. Bigla, isang matindi at biglaang sakit ang sumalakay sa kanyang katawan. Napasigaw siya sa kirot at napahandusay sa sahig ng kanyang silid, hindi maunawaan kung bakit napakalakas ng sakit. Parang umuuga pa ang buong kwarto sa tindi ng kanyang pagdurusa. Habang nakahiga sa kama, napagtanto niyang masyadong mahina ang katawan ng tao upang pasanin ang kanyang demonyong enerhiya. Pinagpapawisan sa sakit, nagreklamo siya na isang araw pa lamang bilang tao ay puno na ng paghihirap at galit. Nagngingit-ngit siyang sa ganitong sakit ay hindi siya makakatulog. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, mahimbing na siyang natutulog at malakas pa ang hilik. Mabilis na lumipas ang gabi at sumikat ang panibagong araw. Natapos ang isa pang araw sa paaralan at papalubog na ang araw sa abot tanaw. Nagpasalamat ang kaibigang may salamin sa pangunahing tauhan dahil sa kanya, wala nang nanggugulo sa kanila. Ngunit nagreklamo ang demonyo na mas gugustuhin pa niyang makipaglaban upang masubukan muli ang kanyang masamang enerhiya. Sa sandaling yun, may tumawag sa pangalan ng binata at agad na nanigas sa takot ang kaibigang may salamin. Lumingon ang itim ang buhok na binata,
Hindi pa ganap na nauunawaan ang nangyayari, isang bagong grupo ng mga bully ang lumitaw, at tinanong ng leader kung siya ba ang gamulo sa kanyang nakababatang kapatid. Nagreklamo ang mas nakatatandang bully na pinuprotektahan lamang daw niya ang kanyang kapatid, ngunit ang kapalit ay ang kahihiyang ito. Takot na takot ang kaibigang may salamin, ngunit nanatiling kalmado ang pangunahing tauhan, habang naririnig ang mas marami pang insulto, lalo namang naiengganyo ang demonyo at kinumpirma na siya nga ang may gawa. Tinawag siya ng bully sa isang sulok, at masaya naman itong sumunod sa paanyaya. Dumating sila sa isang mas liblib na lugar na tila abandonadong construction site. Doon, pinagalitan ng nakatatandang kapatid ang nakababatang bully dahil natalo ito ng isang mahina. Habang nagtatago, mahina ang boses na tinanong ng kaibigang may salamin ng bida kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Lumapit ang leader ng mga bully at sinabi na hindi niya pwedeng palampasin ang nangyari, dahil magmumukha siyang masamang kuya. Tinuro-turo niya ang noo ng pangunahing tauhan at tinanong kung yun ba ang itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ipinagpatuloy ng umaatake ang pang-uuyam, nagtatanong kung tinuruan din ba siya ng kanyang ina na saktan ang sarili niyang mga kaibigan. May madilim na ngiti, sumagot ang binata na yun mismo ang itinuro sa kanya. Naiinis ang bully sa mapanuyang sagot at tinawag siyang isang batang walang galang. Sa galit, itinaas ng umaatake ang kamay upang sampilan ng bida, na tila natatawa pa, ngunit madali lamang hinarang ng binata ang hampas. Ni hindi man lang nagpakita ng pagsisikap, nagliwanag ng pula ang kanyang mata habang sinasabi niyang ang mga sumpa ng kanyang ina ay laging kaaya-aya. Bigla niyang pinilipit ang braso ng umaatake ng may kahanga-hangang lakas. Napasigaw ang bully sa matinding sakit at desperasyon, habang ang mga kasama nito ay nanunood lamang, paralisado sa takot. Pagkatapos, nagpasalamat ang binata sa kanyang ina sa pagpapahintulot na ang dila ng tao ay makapagdala ng napakaraming lason. Sa isang malakas na hampas, ibinagsak niya ang ulo ng kalaban ng buong lakas. Kahit nasa gitna ng laban, nanatiling kalmado at lubos na nakatuon ng bida, nagkomento siya na ang karahasan ay naggagapos lamang sa laman. Ngunit ang bulok na salita ay nilalamon ng kaluluwa, walang awa niyang ipinagpatuloy ang pag-atake, iniiwan ang umaatake na nakahandusay sa lupa. Nang makita ng mas nakababatang kapatid at ng iba pang bully na binubugbog ang kanilang leader, nag-alab ang kanilang galit, samantala, mula sa malayo, pinapanood ng kaibigang may salamin ang lahat, nanginginig sa takot, sumigaw ang leader sa kanyang mga kasama na huwag lamang tumunganga at sabay-sabay na atakihin ang pangunahing tauhan. Napagtanto ng itim ang buhok na binata na aatakihin na siya ng grupo, ngunit hindi siya natinag, lalong nagliwanag ang kanyang mata at sinabi niyang mas mainam pa ang lumaban sa mas marami, dahil ang mas malaking kasamaan ay nagtitipo ng mas malaking kapangyarihan. Sumugod siya sa kanilang lahat. Kumilos ang demonyo nang may matinding liksi at madaling tinalo ang buong grupo ng mga bully. Patuloy ang sigaw ng kaibigang may salamin, puno ng sindak sa marahas na eksena. Sa isang kisap mata, natapos ang laban, ipinapakita ang lubos na kahusayan ng ating bida. Matapos pabagsakin ang lahat ng umaatake, sa wakas ay ibinaba ng binata ang pagod niyang kamay, tinalikuran niya ang mga nakahandusay na kalaban at naglabas ng isang mahabang buntong hininga ng kasiyahan. Tinitingnan ng natalong leader, sinabi niyang nakapagpapresko ang laban na iyon. Nagmuni-muni ang pangunahing tauhan tungkol sa kanyang tiyuhin na nagkaloob sa mga tao ng karahasan, at ngayon ay naunawaan na niya ang dahilan ng Reg Along yun. Biglang nakita ng kaibigang may salamin ng binata na tila nasa ilalim ng isang spotlight, pinasasalamatan ang kanyang tiyuhin at tinatawag siya sa kanyang pangalang pantao, Minho. May kontentong ngiti, minamasdan ng binata ang paligid habang may nilalang na may nagliliyab na pulang mga mata ang nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Lumabas ang nilalang mula sa isang butas sa pader, isang mukhang masamang daga, na nakatuon na mapulang mga mata sa binata na nakatalikod dito. Mula sa pananaw ng hayop, narinig ang boses ng ating karakter na nagsasabing matagumpay na natapos ang iniutos na gawain, sabay taas ng kanyang mga kamay sa pagdiriwang. Nagpalit ang eksena patungo sa isang madilim na lugar, kung saan pinagmamasdan siya ng kanyang tiyuhin sa pamamagitan ng isang projection, kasama ang isang nilalang na nakasuot ng hood. Nakapatong ang paa ng mas matandang demonyo sa ulo ng isang asul na nilalang, ipinapakita ang kanyang paghahari sa lugar. Nakaupo sa kanyang trono, ngumiti siya at nagkomento na mukhang nagustuhan ng kanyang pamangkin ang Reg Along kanyang ibinigay.